Hello class, in our previous topic, we already discussed the string operations. So yung time ng synchronous class nyo, diniscuss ko yung two-way kung paano mag-declare ng string sa ating C++ program. At the same time, diniscuss ko rin yung mga different function and method in order to manipulate yung mga in-input string natin sa ating program. Okay? So this time class is didiscuss natin is paano mag-validate ng input string nyo kung ilan ang consonant at ilang vowels meron siya dun sa in-input yung value ng string. Okay? So, gagawin natin class is magdi-declare tayo ng dalawang string which is yung una is nasa-form ng array of characters. Yung isa naman is yung direkta na natin dineclare yung string natin. Okay? So, first and foremost is magde-declare muna tayo rito ng array of characters. So, gagamit muna tayo ng array of character. So, para mag-declare, ang gagawin nyo lang is iset nyo lang si char and the variable name. So, for example, ang variable name niya is equivalent to name1. Then, at the same time, isi-set natin yung pinaka-dimension or size ng array nyo. So, let's say, ang maximum value na pwede i-handle ng array of character nyo is 40. 40 character, then you have here semicolon. Okay? So, the next step is mag input na tayo ng string. Okay? So, bago tayo mag-input, ay maglagay muna tayo rito ng message. So, let's say, lagay natin dyan is enter name. Okay? Then you have here colon. Then you have double quote. Then you have here semicolon. Okay? So, actually, class, pwede natin gamitin yung command na cin. Kaso yung cin class, may limitation lang siya. Kasi pag if we're going to input a value at ang command na ginamit natin is cin, kapag nag-input tayo ng two words, sa halimbawa, ang in-input ko dyan is hello world. So, automatic dalawang word siya. Ang gagawin lang ni cin ay, ang i-validate lang or i-output lang niya ay yung first word niya, which is the hello. So, para accepted niya or para ma-output din yung pangalawang word, much better na gamitin na lang natin yung command na gets. Okay? So, gamitin natin yung command gets. Then, set natin yung variable name1, which is yung dineclare natin do sa array of character. You have here close parenthesis, then you have here semicolon. Okay? So, ang logic ng ating program class is i-validate niya or i-check niya isa-isa yung character na in-input nyo string kung ilang vowels at merong o ilang consonant meron yung in-input yung string sa program nyo. Since naka-array of character kayo, so pwede natin siyang i-validate by using the looping. Okay? So, magsiset tayo ng counter dun sa array of character natin. Okay? So, ang gagawin natin is mag-set tayo ng for loop. Then you have your integer x. So, ang initial value niya will be equivalent to 0. So, since ang una i-validate natin is yung unang value ng character ninyo, that's why ang magiging initial value ni x nyo is equivalent to 0. Okay. So, ano ngayon yung condition or yung limit ng inyong counter? Ang limit ng inyong counter ay based dun kung ilang character yung in-input nyo dun sa string ninyo. So, since hindi nyo alam kung ilang character ang pwede nyong i-input sa string ninyo, so nakadepende sa inyo kung pwedeng 3 character lang, pwedeng 4 na character. So, depende yon sa pagkaka-input. So, since hindi constant yung value ng inyong character, much better na si program na lang ang mag-check kung ilang character ang in-input nyo. So, para ma-detect kung ilang character yan, so, kailangan yung gamitin yung function na strlen. Okay? Then, sa loob ng strlen is yung mismong variable na dineclare nyo dun sa array of character nyo. Okay? So, you have close. Then you have here semicolon. Okay, so yan yung limit natin.
X is less than kung ano mang ilang character meron doon sa in-input nyong string. Okay? So, after that is mag-i-increment yung value ng X ninyo. Okay? So, open here. Then, meron tayong close sa baba. Okay? Ang next step natin is, i-check natin kung yung value ng kada character nyo ay equivalent sa vowels or consonant natin. Okay? So, ano ba yung mga vowels natin? Ang mga vowels natin is yung A, E, I, O, at saka yung U. Okay? So, sa unang condition natin, i-check natin kung yung in-input ba natin ay equivalent either A, E, I, O, or U. So, pag equivalent yan dyan, automatic, kailangan mag-i-increment yung variable na mag-count dun sa vowel ninyo. Okay? So, para may mag-count dyan, sa taas, mag-declare na kayo ng counter niya. So, let's say, integer B, siya yung counter ng inyong vowels, at yung C is equal to 0, siya naman yung magiging counter ng inyong consonant. Okay? So, ano ngayon ang magiging condition natin para magkaroon ng counting yung vowels nyo? So, lagay nyo dyan is if. Okay? So, ano ba yung variable ng inyong string? So, ang variable ng inyong string ay yung name1. So, ang counter niya will be x is equal to, i-check nyo na kung equivalent ba siya doon sa value ng character nyo. So, saan nyo siya i-check? I-check nyo siya sa character A. Okay? Okay? So, iisa-isahin nyo ngayon yung value ng vowels nyo. So, this one is name1. Okay? So, ang counter niya is x is equal to, so this time, uppercase A naman or capital A naman natin siya i-compare. Okay? Okay, so i-copy na natin to para mabilis yung coding natin. Okay, so copy natin tong part na to. Okay. Okay, so lagyan natin to ng another OR. Okay? So, this time naman, ito ay lowercase e. This one naman is uppercase e. Okay? So, paste natin ulit ito. So, ito naman ay magiging lowercase I. And this one will be uppercase I. Okay? Then, last, okay? So, this one is lowercase o. And this one is uppercase O. Then, yung pinaka-last natin will be yung U. So, or natin siya uli. Paste. So, ito ngayon ay equivalent sa lowercase u. And this one will be uppercase U. Okay? So, kung ma-check niya, itong mga character na to ay equivalent sa A, E, I, O, U is automatic magka-count yung value ng vowels nyo. Okay? So, open kayo rito, then another close here. Okay? So, paano ngayon magka-count si vowel? So, kung na-check niya na equivalent yung in-input yung string sa A, E, I, O, U, automatic is mag-i-increment si B. Okay? Si B ang counter ng vowels nyo. Semicolon. Okay? Plus, ibig sabihin, hindi niya na-check kung equivalent yung character nyo dun sa A, E, I, O, U. So, ang magbibilang naman dyan ay si consonant. So, this one is C plus plus, then you have here semicolon. Okay? So, paano natin ngayon palagpasin yung vowels and consonant natin. Okay? So, check muna natin kasi nagre-read tong value ng
ito ay para dun sa for loop. Okay? So, check natin doon sa pinakadulo niya kung walang problema. So, open dyan. So, kung may open yan, dalawa, close doon, else, close ng else, close ng for loop. Okay? Okay, so saan natin ngayon i-output yung value ng ating vowels and consonant. Okay? So, enter natin to. Lagay nyo lang Cout. Okay? Then, lagay nyo dito double. So, equals. Then, kukunin nyo yung value ni B. Then, you have here semicolon. Okay? So, copy nyo yung part na to. Okay? Copy. And this one is paste nyo siya. Then, instead of vowel, gagawin natin tong consonant. So, this one is consonant. Then, this one is equivalent to C. Okay? So, medyo nagkaka-red tayo dito sa ating. Check natin isa-isa. Or, baka may problema sa ating if condition. Okay? So, check natin. So, this one is 0. Okay? Ito dapat ay O. Okay? Check natin isa-isa. Okay? So, open. Ang close ng F ito, else close nito, for loop. Okay? Close. Okay, so try natin i-run tong program. Okay, so ito, nagkaka-error siya sa ating condition. So, check natin. Okay. So, check natin. Ito ang problema. May nilagay tayong open parenthesis dito. So, kailangan wala itong open and close parenthesis. Kaya nagkaka-error ang ating program. Okay. Check natin. Okay. So, yan. Wala na siyang red. Or wala nang error yung program natin. So, check natin siya. So, ilalagay ko rito yung pangalan kong Johanna. So, check natin kung ilang vowels and consonant yan. Okay? 3 vowels at 4 na consonant. So, 1, 2, 3, 3 vowels, 1, 2, 3, 4, 4 na consonants. Okay? Okay, so another example of validating vowels and consonant. This is yung paggamit ng string. Okay, thank you, class.